nangyari? Wala ka na sunog. Pre, tatama ka na. Pre, break! Eto na naman tayo mga guys sa ating panibagong misyon. Sasamahan nga pala natin si Poging Mark para bumili ng kanyang kotse. Kaya ito agad-agad kami nakipag-meet sa seller ng kotse na una namin napagtanungan. Oh, ganda. Eto mga gar, dumating na yung kotse na ating i-check. Titingnan natin mga gar kung papasa to kay Poging Mark. May lamig niya kung ano, kung things niyan, tsaka seat cover. At eto na nga mga gar, inikot kami ng seller ng kotse para ma-check kung gaano kabilis tong sasakyan. At nung nakarating na kami dito mga gar sa ating stopover kanina, chinek na rin ni Poging Mark yung papeles pero di pasado dahil Xerox lang ito lahat. So unang kotse na tingnan natin, okay naman performance siya pero yung papeles talaga ay Xerox lang kaya negative tayo doon. Kaya ito mga gar, nag-check pa tayo sa mga nagbebenta talaga ng mga kotse. At mukhang may atipuan na agad si Poging Mark na kotse, itong Civic. Sino ba naman di magkakagusto sa Civic na kotse, di ba? Maganda na nga yung performance, lakas pa ng dating. Kaya ito mga gar, sinusubukan pa rin makipag-negotiate ito ni Poging Mark. Mabibigyan kami ng malaki-laking discount dahil kukunin na namin to Civic sana. Ito, Kevin T, Watchable. Ayan. Etong mga kotse mga gar, pasok na pasok sa budget namin. Pero nche-check pa rin kami kung ano matitipuan talaga namin. Ayan, kumagano po. Kaya ito mga gar, nag-check pa rin kami. Di pa rin kasi kami decided sa dalawang kotse yung pagpipilian eh. Pili ka na. Ito agad-agad na pumasok ng ating Poging Mark, tahimik lang para i-check tong kotseng pula. Ini-imagine kung ito talaga yung para sa kanya. Kaya ito, sinubukan na namin para i-test drive. Dito sa pagkakataon na ito mga gar, dito na na-videoan kung paano tumakbo tong sasakyan. Maganda yung performance siya pero hindi pasado pa rin kay Poging Mark. Kaya ito mga gar, punta kami sa pangatlong seller na kausap namin sa online para i-check yung kanyang unit. At nung nakarating na nga tayo para kunin yung kanyang motor, agad-agad tayo dumiretso pa Novaliches. At eto na nga mga gar, nakarating na tayo sa Novaliches. Oh, ba't yun? Sheesh. Yan na bro. Lagi. Go. Iuwi na kaya natin to. Dito mga gar, check natin yung makina ng ating sasakyan. Mukhang okay din naman yung panloob ng sasakyan. Meron nga lang mga pinagtatanggal si seller na side ng sasakyan para i-repair sana. Kaso kwento sa amin ni seller, wala na siyang time para ibalik ito, kaya kami na lang magbabalik. At ito mga gar, checking na naman tayo ng papeles ng sasakyan kung okay ba talaga. Pagkakataon nito, okay naman yung sasakyan, tsaka mga papeles ay original naman din. Eto mga gar, mukhang okay naman kay Poging Mark, approve sa kanya itong sasakyan. Kaya agad-agad kami nakipag-negotiate dun sa seller. At nung napagkasunduan, gumawa na sila agad ng kasulatan. Ito, wini-withdraw ko na rin yung pera ni Poging Mark na pinatabi niya lang kanina sa akin. At eto mga gar, bilang-bilang si Mark ng kanyang pera. At ayan na nga, nagkabayaran na nga sila. Siguradong may maiuwi na kami nakasasakyan. Sobra na ako natutuwa sa mga achievement itong kaibigan ko. Yung mga gar, dati pa motor-motor lang si Mark, ngayon may sarili siyang sasakyan. Ang hirap lang din isipin na maraming hindi naniniwala sa kakayahan ni Mark. Pero ako naniniwala na one day maabot mo rin lahat ng pangarap mo. Kaya laban lang. Okay na yan, okay na. Okay na yan. Eto mga gar, sinubukan na agad ni Poging Mark ang kanyang sasakyan. Ngayon pa lang siya nakakagamit ng manual na sasakyan. Pero napakaangas na mag-drive. Grabe talaga. Mukhang ipagdadrive na tayo ni Poging Mark papuntang Baguio. Panibagong araw na naman. Ito, papacheck namin yung sasakyan. Palagyan kasi namin to ng aircon. Sabi kasi ng seller, wala na siyang preyon. Kaya preyon lang daw yung kulang. Ngayon mga gar, naman palagyan na natin ng aircon. Popormahan na natin tong ating sasakyan. Kotse pala ni Mark, gagawin namin tong project car. Aayusan namin to ng itsura mula loob hanggang labas. Hanggang sa magmukhang Japan style inspired. At ito na nga mga gar, sinusukat na rin yung panlagay sa harap. Di ko alam tawag dito mga gar eh. Babaklasin na rin yung dating muffler ng sasakyan para palitan natin ng bago. Ito pa lang yung ilalagay nating muffler mga gar. Itsura pa lang, napakaangas ng tignan. Oh. At eto na nga mga gar, kinakabit na yung ating muffler. Tsaka spoiler sa likod. Grabe mga gar, di pala biro magkabit ang muffler. Madali lang siya isipin ikabit pero hindi rin pa na madaling gawin. Dito sa spoiler sa likod, balak namin dapat ni Poging Mark, kami na lang magkakabit pero hindi rin pa na namin kakayanin. Sobrang complicated din pala ng pagkabit. Konting pagkakamali lang, pwedeng masira na yung design ng kotse. Dito nagbabalik na naman tayo mga gar sa muffler. Kanina pa nila sinusukat kung paano nila ikakabit tong muffler pero hindi rin pala talaga biro siyang ikabit. Ayos ka Mark, may paturo-turo ko pa. Ayun mga gar, tuloy-tuloy pa rin sila sa pagkabit ng ating muffler. At eto, malapit na rin itong matapos. At eto mga gar, paggabi na, hindi pa rin sila tapos sa pagkabit ng ating muffler, siya kay spoiler sa likod. At sa wakas mga gar, ito, sound check na tayo ng ating muffler.
Kitang-kita naman sa mukha ni Poging Mark yung saya. May pag-engage pa. Kakabit na nga rin nito yung sa harap. Di ko talaga alam tawag dito mga gar. Good, pag tinatapakan, no? Ayun, sir. Ayun na nga mga gar, natapos na yung konting upgrade natin sa sasakyan. Pakaangas talaga ito mga gar. Ipapakarosh na nga natin to mga gar, itong ating kotse. Nang medyo lumilis-linis naman siya. Matapos na yung ating karosh, ito test drive na naman ang ating Poging Mark, tahimik lang. May mag-check na naman tong ating Poging Mark, tahimik lang. Baka nasunog daw ang kanyang piston dahil nga binomba niya ng binomba. At ito, nag-request pa siya ng pamontage daw ng kanyang sasakyan ng maangas daw tignan. Postman lang na maganda-ganda. May papis ka dyan ha. At ayun mga gar, salamat sa panonood.